Sa simula ng pelikula, ipinakilala sa atin ang pinakamalaking sindikato ng krimen sa Korea na tinatawag na Goldmon, na pinapatakbo sa ilalim ng pagkukunwari bilang isang lehitimong kumpanya ng korporasyon. Ang sindikato ay pinapatakbo sa ilalim ng pamumuno ni Ramon, siya ang pinakamapanganib na lider ng sindikato sa ilalim ng Goldmon. Si Ramon kamakailan ay nakatakas sa pag-uusig sa ilang mga kaso, at sa proseso, napagtanto niya na maaaring may espiya ang pulis sa loob ng kanyang organisasyon. Samantala, si Tanggol, isa sa mga lider ng organisasyon, at siya ay inatasan na hanapin ang espiya ng mga pulis, kasama ang kanyang mga tauhan. Pagkatapos ay inaresto nila ang isang pinaghihinalaang espiya at pinahirapan upang umamin ito, ngunit hindi sila nakakuha ng pag-amin kaya pinatay nila ito at itinapon ang kanyang katawan sa dagat. Samantala, pauwi na si Ramon mula sa bahay ng kanyang kasosyo. Biglang may sumulpat na truck sa intersection at tumama sa kanyang sasakyan. Sa kabutihang palad, dumating ang emergency unit sa tamang oras at pagkatapos ay dinala si Ramon sa ospital. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa insidente, at ang buong organisasyon ay nagtitipon sa ospital. Nakipagkita si Tanggol kay Pablo, isa sa tatlong nangungunang pinuno sa ilalim ng pamumuno ni Ramon. Pagkatapos ay pumunta siya sa paliparan upang salubungin ang isa pang pinuno na nagngangalang Severino, nakababalik lamang mula sa Shanghai. Si Severino ay isang medyo sira-sirang tao, ngunit itinuturing niyang malapit na kaibigan si Tanggol dahil matagal na silang magkakilala. Habang papunta sa ospital, binigyan ni Severino si Tanggol ng relo bilang regalo para ipagdiwang ang pagbubuntis ng kanyang asawa, ngunit tinanggihan ni Tanggol ang regalo dahil ang relo ay isang replika lamang at kinukutya siya sa pagbili nito. Inilalabas ni Severino ang kanyang pagkadismaya sa kanyang mga nasasakupan dahil ang relo ay mukhang orihinal. Sa madaling salita, lahat ng mga pinuno ng organisasyon ay nagtitipon na ngayon sa ospital upang hintayin ang resulta ng operasyon. Lumabas ang mga doktor sa operating room at ibinalita na pumanaw na si Ramon. Nagalit si Pablo nang marinig niya ang sinabi ng doktor, at iniwan ng iba na nalilito habang ang kinabukasan ng organisasyon ay nagiging hindi naligtas. Kinabukasan ay nagsagawa sila ng seremonya ng libing para magbigay ng kanilang huling paggalang kay Ramon. Kumikilos din ang mga pulis para magsagawa ng surveillance na ikinagalit ni Pablo. Hinarap niya ang mga ito at sinira ang kanilang mga kamera. Pagkatapos ay dumating si Rigor, isang hepe ng pulisya na nangunguna sa investigasyon sa Goldmon, upang tulungan ang kanyang mga nasasakupan. Pinipilit nito si Pablo na umatras at bayaran sila para sa mga nasirang kamera. Bumalik sa punong himpilan ng pulisya, tinatalakay ng mga nakatataas ang mga paksyon na nag-aagawan para sa paghalili pagkatapos ng pagkamatay ni Ramon, kung saan ang organisasyong Goldmon ay ang kombinasyon ng Torjak Gang, BBC Gang, at Gang Banggang. Ang tatlong gang na ito ay malamang na mag-aagawan kung sino ang uupo sa bakanteng upuan ng bagong chairman ng Goldmon. Ang unang kandidato ay si Severino, na sinusuportahan ng Gang Banggang at may malapit na kaugnayan sa Triad, na kadalasang namamahala ng mga negosyo sa labas ng Korea. Ang pangalawang kandidato ay si Pablo, na sinusuportahan ng pinakakilalang Torjak Gang at malapit kay Ramon. Ang dalawang kandidatong ito ang pinakamalamang na umuupo sa bakanteng upuan dahil sila ang pinakamaimpluwensyang pinuno sa organisasyon. Pagkatapos ang huling kandidato ay si David, na suportado ng BBC Gang, ngunit si David ay matanda na at ang kanyang lakas ay malamang na hindi makakapantay sa dalawa pang kandidato. Pagkatapos ay plano ng pulisya na impluwensyahan ang proseso ng paghalili upang mapabagsak sila. Sa kabilang banda, naglalaro ng board game si Tanggol kasama ang isang hindi kilalang babae. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa paparating na pulong ng board, na gaganapin sa loob ng 2 araw upang talakayin ang proseso ng paghalili. Bigla siyang nagalit at pumunta sa isang abandonadong gusali para makipagkita sa isang tao. Ang taong iyon ay si Rigor, na nagpapahiwatig na si Tanggol ay isang undercover na pulis na pumasok sa Goldmon Syndicate. Ang babaeng kalaro pala niya kanina ay isang detective. Si Tanggol ay tumaas na ang kanyang posisyon sa sindikato sa nakalipas na 8 taon at nasa ika-5 pwesto na siya, ngunit nasa ibaba pa rin siya sa nangungunang 3 lider at kay Ramon. Galit siya kay Rigor dahil nangako si Rigor sa kanya na kapag namatay na si Ramon ay matatapos na ang kanilang misyon. Ngunit sinabi sa kanya ni Rigor na dapat tulungan ni Tanggol ang misyon na maimpluwensyahan ang proseso ng paghalili. Naiinis din si Tanggol dahil nalaman ng sindikato na buntis ang kanyang asawa.
Ibig sabihin may sumusunod kay Tanggol nang hindi niya alam. Nadismaya siya sa sitwasyong ito ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Pagkalipas ng 2 araw, nagsagawa sila ng board meeting gaya ng plano. Nagpasya silang magsagawa ng boto sa susunod na linggo upang maghalal ng bagong chairman. Gaya ng inaasahan, lumitaw ang dalawang magkasalungat na paksyon sa pagitan nina Severino at Pablo. Si Tanggol ay mas malapit kay Severino ngunit hindi siya opisyal na sumusuporta sa sinuman. Naglalakad siya pabalik sa parking lot kasama si Severino. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Severino na kailangan niyang bumalik sa Shanghai para sa kanyang negosyo sa lalong madaling panahon, at hiniling niya kay Tanggol na bantayan ang kanyang opisina upang walang magawa si Pablo habang wala siya. Biglang may sumulpat na sasakyan at muntik na silang matamaan. Ito pala ay si Pablo na sinusubukang guluhin sila at pagkatapos ay inaasar niya si Severino. Pagkatapos ay inimbitahan ni Severino si Tanggol sa isang party para ipagdiwang ang pagbubuntis ng kanyang asawa. Pagkatapos, nakipagkita si Tanggol sa detective upang maghatid ng maraming impormasyon. Nagtanong siya tungkol sa mga detalye ng misyon habang ang kanyang buhay ay nasa panganib ngunit hindi may bahagi ng detective ang mga detalye ng misyon ayon sa protocol. Gagawin lang ni Tanggol ang sinabi sa kanya, ngunit biglang nagalit si Tanggol. Maging ang kanyang mga kasamahan sa sindikato ay higit na nagtiwala sa kanya kaysa sa kanyang mga kapwa-pulis. Bago umalis si Tanggol ay ipinaalam niya na bukas ng hapon ay aalis na ng bansa si Severino. Samantala, sa ibang lugar, iniimbitahan ni Pablo ang ibang mga pinuno sa kanyang opisina at sinubukan silang takutin na suportahan siya. Kinabukasan, sinamahan ni Tanggol si Severino sa airport kung saan napagtanto niyang maraming mga undercover na pulis ang sumusubaybay sa kanila. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari kaya kinakabahan siya. Pagkalampas ni Severino sa gate ng seguridad, ilang pulis ang lumapit sa kanya at dinala siya. Nakipag-usap siya sa hepe ng pulisya na si Rigor sa isang silid ng interogasyon sa malapit. Ipinakita sa kanya ni Rigor ang isang file na nakuha ng pulisya mula sa Goldmon. Napagtanto ni Severino na ang file ay naglalaman ng ilang panloob na data na maaari lamang makuha kung ang mga pulis ay mayroon pa ring mga espiya sa loob ng organisasyon, ngunit sa kanyang sorpresya ay iminungkahi ni Rigor ang isang plano na pabagsakin si Pablo ng sama-sama upang madaling makuha ni Severino ang bakanteng posisyon ng chairman. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Rigor na isipin ang kanyang ibinigay na alok. Bago umalis si Severino, nagtataka siya kung paano nalaman ng pulis na lilipad siya papuntang Shanghai ngayon. Sa eroplano, sinabi niya sa kanyang abogado na gumawa ng background check kay Rigor at kumuha ng killer squad para linisin ang mga espiya sa loob ng organisasyon. Pagkatapos nito, inutusan ni Rigor ang kanyang mga tauhan na kumilos upang simulan ang kanilang plano. Sa ibang lokasyon, si Pablo at ang kanyang mga tauhan ay nag-aalmusal nang biglang pumasok ang mga pulis sa restaurant. Ipinakita sa kanila ni Rigor ang opisyal na warrant mula sa korte at pagkatapos ay hinuli nila si Pablo. Bago sila umalis, iniisip ni Pablo kung naibenta na ba siya ni Severino, ngunit hindi ito sinagot ni Rigor. Nakatanggap si Severino ng balita tungkol sa pag-aresto kay Pablo at agad siyang bumalik sa Korea upang makipagkita kay Pablo. Pagdating sa Korea, agad niyang pinuntahan si Pablo sa kulungan at nagkaroon sila ng mainit na pag-uusap na nagtatapos sa babala ni Pablo kay Severino. Gayunpaman, iginiit ni Severino na hindi siya ang nagbunyag ng impormasyon. Pagkatapos ay pinuntahan ni Severino si Rigor ng palihim sa isang walang laman na stadium. Binigyan niya ito ng isang kahon na puno ng mooncake bilang pasasalamat. Sinuri ni Rigor ang regalo at nakakita siya ng maraming pera sa loob ng mooncake. Umaasa si Severino na sa tulong niya ay mapapahusay nito ang kanyang negosyo sa hinaharap ngunit tinanggihan ito ni Rigor at itinapon ang mooncake na may pera sa sahig. Sa kabilang banda, dinala ni Tanggol ang kanyang asawa sa klinik upang tingnan ang kanyang pagbubuntis. Sa pag-uwi, ang kanyang asawa ay nakatanggap ng tawag sa telepono at sinagot niya ito ng palihim. Ang tawag pala ay galing kay Rigor na nagtatanong tungkol kay Tanggol. Tila, pinasubaybayan ni Rigor si Tanggol sa pamamagitan ng kanyang asawa. Tulad ng kanyang asawa, naramdaman niya na ang mapanganib na misyong ito ay nagdulot sa kanya ng matinding stress kaya gusto na niyang huminto. Mas naging loyal na rin siya ngayon sa kanyang asawa dahil si Tanggol ang tumulong sa kanya na makawala sa dati niyang miserableng buhay. Sa ibang lugar, sa wakas ay dumating na ang mga resulta ng pagsusuri sa background ni Rigor.
Hindi lamang impormasyon tungkol kay Rigor, ang Chinese hacker na kinuha ni Severino, ang siyang maaaring makakuha ng lihim na impormasyon tungkol sa buong misyon ng espiya. Nagulat si Severino sa mga file na nabasa niya. Samantala, dumating na sa Korea ang grupo ng hitman na binayaran ni Severino. Sila ay isang sikat na Chinese hitman group na tinatawag na Abo Chikik. Tinawagan ni Tanggol si Severino at nagtatanong tungkol sa pagdating niya sa Korea. Si Severino ay mabait pa rin kay Tanggol gaya ng dati, pagkatapos ay sinabihan siyang makipagkita sa kanya sa isang bodega dahil mayroon siyang espesyal na sorpresa. Masama ang kutob ni Tanggol ngunit hindi niya kayang tanggihan ang imbitasyon. Sa kabilang banda, ang Abo Chikik Group ay gumawa ng kanilang unang hakbang. Mula sa mga nahak na file, nalaman nila ang pagkakakilanlan ng detective na tumulong kay Tanggol at binisita siya. Lumaban siya ngunit nahuli siya ng mga Abo Chikik Group. Samantala, dumating si Tanggol sa bodega at pumasok sa loob kasama ang kanyang pinagkakatiwalaang subordinate na si Baby Giant. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Severino na buksan ang isang balde para makita niya ang sorpresa na kanyang ipinangako. Maingat na nilapitan ni Tanggol ang balde at pagkatapos ay binuksan ito, na ikinagulat niya. Nakita niya ang kanyang detective sa loob na nakasuot ng underwear at duguan. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Severino na ang babae sa loob ng balde, na regular na nakikipagkita kay Tanggol upang maglaro ng chess at magbigay ng impormasyon, ay sa katunayan ay isang espiya. Pinagpawisan si Tanggol nang iabot ni Severino ang mission file na may detalyadong impormasyon sa mga tauhang sangkot. Pagkatapos ay may huling sorpresa si Severino para sa kanya at sinabihan siyang buksan ang file sa huling pahina. Bago niya basahin ang huling pahina, kumuha si Severino ng sandata at marahas na pinalo si Baby Giant. Lingid sa kaalaman ni Tanggol, ang kanyang pinagkakatiwalaang tauhan sa organisasyon ay isa ring undercover na pulis. Maaaring nahanap na ni Severino ang lahat ng mga espiya sa paligid ni Tanggol at inalis sila bilang regalo sa kanya. Nalilito si Tanggol sa nangyari, dahil kahit hawak na ni Severino ang mission file, ngunit hindi pa rin alam ni Severino ang tunay niyang pagkatao. Sinabihan ni Severino ang Abo Chikik Group na tikman ang pinya ng detective na naging dahilan upang kumuha ng baril si Tanggol at barilin ang detective para hindi na siya mahihirapan at gagalawin ng Abo Chikik Group. Samantala, pumunta si Rigor sa bilangguan upang makipag-usap kay Pablo. Binibigyan niya si Pablo ng mga larawan ni Severino at ng kanyang sarili, para isipin ni Pablo na si Severino ang nagtraidor sa kanya. Inutusan ni Pablo ang kanyang mga tauhan na maghihiganti kay Severino. Kinabukasan ay nakipagkita si Tanggol kay Rigor para pag-usapan ang sitwasyon. Sinabi sa kanya ni Rigor na nahak ang kanilang system at nakuha ang lahat ng kompedensyal na impormasyon. Gustong-gusto ni Tanggol na umatras sa misyon ngunit biglang dumating si David, ang pinuno ng BBC Gang. Sumang-ayon si Rigor na tulungan siyang makuha ang upuan ng chairman upang makontrol ng pulisya ang organisasyon mula sa loob. Nagbanta si Rigor na ikakalat ang pagkakakilanlan ni Tanggol kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi itigil ang plano kahit na nangako si Rigor na tutulungan siya. Sa kabilang banda, ang mga tauhan ni Pablo ay kumikilos at nag-organisa ng pag-atake kay Severino. Sa kabila ng pagiging outnumber, maaari niyang bigyan ng mahirap na oras ang mga umaatake. Si Severino ay nakulong sa isang elevator na puno ng mga tauhan ni Pablo. Tinalo niya ang mga ito ngunit ito ay nagdulot sa kanya ng malubhang pinsala. Dumating ang mga pulis at dinala ang mga nasugatan sa ospital. Sinubukan ding kunin ng mga tauhan ni Pablo ang asawa ni Tanggol, ngunit may mga pulis pala na naghihintay sa kanila. Sa kasamaang palad, ang pagkabigla ay naging sanhi ng pagkamatay ng sanggol na binubuntis ng asawa ni Tanggol. Sinabi ng doktor kay Tanggol na ang mga antas ng stress ng kanyang asawa ay nakaapekto sa kanyang pagbubuntis. Nabalitaan ni Tanggol ang nangyari kay Severino at pumunta siya sa ospital. Napakahirap ng kanyang kalagayan kaya gustong makausap ni Severino ang kanyang matalik na kaibigan sa huling pagkakataon. Pinayuhan siya ni Severino na piliin ang panig na ikabubuti para sa kanyang sarili, na nagpapahiwatig na alam na niya ang pagkakakilanlan ni Tanggol. Bago mamatay si Severino, sinabi niya kay Tanggol na nag-iwan siya ng regalo sa kanyang opisina. Ang organisasyon ay nagsagawa ng pangalawang libing ngayong buwan, na naglabas ng isa sa mga kapalit na kandidato. Sa pagkamatay ni Severino at nakakulong si Pablo sa kulungan, tila magiging si David na ang uupo sa pwesto bilang bagong chairman. Pagkatapos ay pumunta si Tanggol sa opisina ni Severino at hinanap ang kanyang mga file sa safe.
Nakahanap din siya ng relo, na siyang regalo na ipinangako ni Severino, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na peke ang relo. Na-realize ni Tanggol na si Severino pala talaga ang tunay niyang kaibigan, pero huli na ang lahat. Sa araw ng botohan, hiniling ni David kay Tanggol na samahan siya sa board meeting, ngunit bigla silang nagtungo sa isang malayong lokasyon kasama ang isang grupo ng mga tauhan ni David na nakapaligid sa kanila. Ito pala ay pinaplano ni David na ipagkanulo ang kanilang pakikitungo sa pulisya at pagkatapos ay alisin si Tanggol. Pero imbes na patayin si Tanggol, binugbog at pinatay si David ng kanyang mga tauhan. Ang kawalan ni Severino at Pablo ay ginagawang si Tanggol ang pinakamaimpluwensyang tao sa organisasyon. Samantala, pinalaya ng pulisya si Pablo noong araw na iyon. Pagkatapos ay pumunta siya sa kanyang opisina upang malaman na naghihintay sa kanya ang mga tauhan ni Tanggol. Pagkatapos ay itinapon nila si Pablo sa tuktok ng gusali. Inutusan rin ni Tanggol ang Abo Chikik Group na alisin ang iba pang mga lider na sumusuporta kay David, kabilang si Rigor, na paulit-ulit na nagtaksil sa kanyang mga pangako. Si Tanggol ay tapos na sa pag-espiya para sa pulisya sa mahabang panahon. Sa wakas, nagpa siya si Tanggol na gawin ang kanyang bagong tungkulin bilang pinuno ng sindikato ng krimen ng Goldmon at mamuhay bilang isang malayang tao sa ilalim ng kanyang sariling kalooban. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.